Bam! You're listening to the hottest teacher in the province of Cavite. Once again, this is Charles, Sir Dad Charles. Alright, so mga kaibigan and my dear students out there, by the way, shout out nga po pala dun sa lahat ng mga subscriber nating estudyante, no? Okay, so right here, nandito po tayo sa ating lungsod ng Imus, Cavite. Ayan. So papasok na po tayo. Kakahatid lang natin sa sa aking mahal na misis, no. So again, magandang umaga po. Ito po yung ating pangalawang vlog, no. Okay? So I'm so very excited na ma-vlog talaga atong araw na to. Kasi kaya sa sobrang excited para sa akin is dahil pag-uusapan natin ang buhay ng isang teacher. Pero syempre, sino ba ang teacher na dapat na pag-usapan? Wala nang iba kundi ako. Alright. So ano nga bang meron sa akin as a teacher? Siyempre hindi ganun kadali o hindi naging ganun kadali ang journey ko as a teacher. Hindi naman talaga ako hindi ko naman talaga first choice ang teacher, no. Ang first choice ko talaga ay yung pagiging isang nursing student or medical student, no, and someday maging doctor tayo. But then again, syempre destiny talaga natin, and I believe na binigay ito ni God para sa atin yung isang maging teacher, no. By the way, ang teacher naman kasi ay talagang masasabi mo na sobrang ganda, or in my own idea, no. Yung pagiging isang teacher talaga top course yan, di ba? Top course. Kung hindi dahil sa teacher, walang doctor, walang lawyer, di ba? Walang kung ano mga professional kung hindi dahil sa teacher. So big shout out po pala sa lahat ng mga teachers natin dyan, since we are celebrating the Teachers Month. Congratulations po. Ayan, syempre kasama na rin po ang aking sarili, no. Okay, so balik po tayo sa ating topic. Ang pagiging isang teacher ay hindi ganun kadali. Just like what the other said, it is a noble profession. Yes, it is a noble profession. Kasi nga, dahil hindi ito basta-basta, diba? Napakagandang course na ito. If you really love those students and passion mo talaga yung pagtuturo, then why not to choose education? And syempre, sa education, may iba't ibang mga specialization, or what we call major. We have major in English, major in Filipino, mathematics, and marami pang iba. Okay? So, dahil malapit na tayo sa school, no? Mamaya natin pagpatuloy sa loob ng classroom. Alright? So, ayan na, malapit na tayo. Ayan. Alright. So, puputulin ko muna po ang ating vlog, no? So, ipagpapatuloy ang ating vlog sa loob ng classroom. Alright? So, there you have it. Okay. So, yun na nga. Tungkol nga sa mga majors po ng education, no. Meron tayong English, meron tayong Filipino, meron tayong science, may social science, meron ding PE, no. Ang daming pwedeng pagpilian ng isang estudyante or ng education student. Ako, pinili ko yung pagiging English teacher. Bakit kaya pinili ko ang magaling ba ako mag-English? Siyempre hindi, di ba? Pero pinag-aaralan yan. Lahat naman ng trabaho, lahat naman ng mga courses, di ba, na mahirap. Pero dahil passion mo yung course na yon, di ba, mapapadali na lang siya sa'yo. Okay? So dumating sa punto na yung pagiging isang teacher ko talagang sinubok yung kakayanan ko. Not only for my mental ability, but of course, sinubok niya yung mga kaganapan ko sa buhay, no? As a parent, as what? A son, 'di ba? As husband,
talagang struggle talaga siya, no? Okay? So, yung kaninang pinag-usapan natin, buhay ng isang teacher, directly sa akin. Example na lang sa akin. Pero bago ang lahat, big shout out po sa mga teachers kasi we are now celebrating the Teachers Month. Okay? So, I'm happy for you and I really salute all those teachers. Okay? Mabalik tayo sa usapan. Dumating din sa point na pinagpipilian ako kung kailangan ko ba dapat na i-continue ang pagiging isang teacher just because of the money. Maliit ba or malaki yung kinikita ng isang teacher? Kasi syempre meron tayong public teacher, meron tayong private teacher. So alam naman natin na kapag pinag-usapan natin ng public teacher, 'di ba, malaki talaga ang kinikita niya. Pero one of the qualification is dapat let master ka. Dito naman tayo sa private teacher. May mga eskwelahan na malaki ang ino-offer. Pero madalas sa mga napupuntahan natin, average lang, okay? Pero I'm not after with the money or the compensation or even the salary, no? Dahil passion ko talaga yung pagtuturo. Okay? Siguro right after na magtrabaho ako sa corporate world or any offices, no? Like pagiging isang salesman or in a big company. So nag-TikTok din ako, TikTok company, no, located in BGC, no, yung last time. So bumalik tayo sa pagiging isang teacher dahil feeling ko or parang calling na lang sa atin or calling talaga na maging isang teacher ako, no. Laging ikinukumpara ng family ko, bakit bumalik ka sa pagiging isang teacher? Malaki yung kinikita mo. Dati rin nag-call center ako, no, sa I-Core here located in Dasmariñas din, no. Malaki yung kinikita ko compare sa pagtuturo ko. So yun yung nagiging struggle na ang pagiging isang teacher tapos sa isang trabaho na malaki yung kinikita, big factor. Siyempre, pamilyadong tao na tayo. Yan yung mga struggle ng isang teacher, devoted teacher like me, na kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng iba, hindi ka dapat mapatingnan. Pero dahil isang magulang ka na talagang kailangan mong silbihan or bilang isang ama, kailangan mong magpakaama, di ba? So, talagang nahahati yung attention mo. So, ako, lumalaban ako bilang isang teacher, no? Yan talaga yung passion ko kasi naramdaman ko talaga sa puso ko na ang pagiging isang teacher ay talagang, ito na kumbaga, this is the missing piece of my life. This is the missing piece of my life na maraming taong pwede kong matulungan. Hindi lamang po yung estudyante ko, kundi yung family ko. Marami nagki-criticize, yes, no? Lalo na yung, syempre, yung family ko na dati sumusuporta sa akin. Pero right now, just because of my failures, I'm not sure kung failure yun yung ilang beses ka nang bumagsak sa let. Pero alam mo na, talagang masakit for the teachers na mag-fail ka sa let, no? Pero just like the other people said or they advised me na continue lang po yung pag-review, continue lang po yung laban, 'di ba? Kasi if you really love that course or profession, you need to fight. Okay? So siguro sasabihin na natin na this year or maybe next year talagang lalaban ulit tayo, pupunta ulit tayo sa isang labanan na kung saan talagang patagisan ulit ng ng talino, no? Yung highlights dito sa ating vlog is no matter what happened and kahit anong problema na dumating sa atin, we need to take it as a challenge. Okay? So dapat talaga na mahalin at maniwala ka na ang mundo ay bilog. Madalas sa ilalim ka,
pero patuloy na iikot to na mapupunta ka sa ibabaw. Maraming tao na magsasabi sa'yo na hindi mo kaya, pero maniwala ka lang sa sarili mo. As a teacher, dapat lagi kang positive, dapat lagi kang happy, and syempre lagi ka dapat na inspired, no? Unang-una syempre inspired ka kasi kailangan magdasal ka, and syempre sa pagmamahal mo sa pamilya mo. So, yan yung nagiging sandata namin mga teachers bukod sa mga estudyante namin talaga na nakikinig, no? Again, doon sa mga estudyante natin na nag-subscribe, thank you very much, and kayo po yung inspirasyon ko sa pag-vlog, not only for my family and my friends out there, no? And yun nga, patuloy lang tayo sa paglaban. Teacher is the best, and hindi to basta-basta. Okay? Ito yung profession na may pagmamalaki. Okay? Yan yung profession na magbibigay sa iyo ng fulfillment. Yan. Okay? So, syempre, bago matapos ang ating vlog, okay? Sino ba si Sir Chaz? Ano ba yung subject niya dito sa Southern Philippines, no? Siyempre, ang subject ko, isa sa pinakamadali, practical research. Naniniwala ba kayo na ang practical research ay madali? Yes, of course. Ito ba? So, para din sa mga estudyante na nahihirapan sa practical research, aral. Okay? So, aral lang po tayo. Kasi madali na naman talaga ito eh, no? Lahat ng subject mahirap, pero dahil naniniwala ako na always read, and no? So, practical research. So, for now, dito po muna matatapos yung ating vlog, no? So, by the next vlog, I will make sure na mas magiging maganda pa. Okay po, may mga narinig tayo, pasensya na, no? So, this is my second vlog, and I'm hoping that continue po yung nagsusubscribe po na sa atin. Kasi marami pa ako naiisip na magiging content natin, no, with regards to the students, kung paano sila pasukin. I mean, kung paano sila nagiging estudyante, and for those teachers, magkakaroon din tayo ng content. Kasi nga, Teachers Month ngayon. So hindi lang po yung mga co-teachers natin dito sa loob ng Southern Philippines, but of course, para dun sa mga estudyante ko na teacher na ngayon. Okay? Exciting po. So kung meron po tayong pwedeng maging content, please comment below. And don't forget to subscribe, like, and share. Thank you very much and have a great day.